Magandang araw sa inyo lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liyang kasaysayan na ipinadala ni Daryl dito sa ating dulang. Love and Memories. Pinilit ako ng mga klase ko na pumunta sa beer house, kaya sumama ako. Samantala ay naghintay sa akin si Nadia dahil usapan namin na dadalhan ko siya. Pero nakalimutan ko. At doon sa beer house ay nakilala ko si Lily, isang GR. Oo, ano Daryl? Gusto mo bang lumabas tayo? Para magkamasaking lahat ng gusto mo, Kon Lily. Sige. Ano ba itong nadarama ko? Parang biglang nagbago ang nararamdaman ko sa babae nito. Bigla ko na yun lang. Pero paano na si Nadia? Oo, may sinasabi ka ba dyan? Ano ba yun? Sabihin mo naman sa akin, oh. Ha? Wala. Ang sabi ko, maganda ka. Nakakaakit ka talaga. Ganun ba? Ang mabuti pa ay heto ang sagot ko sa'yo. Lily. Lily. Sige, tama mo na yan, ha? Ilabas mo na ako dito para maibigay ko sa'yo ang ligaya na hinahanap mo. Oo, Lily. Sandali at magpapaalam na ako sa mga kasama ko para wala silang masabi sa akin. Sige, ikaw ang bahala. Hihintay na lang kita dito para lalabas na tayo. Papunta sa langit. Pare, lalabas kami ni Lily. Ano, dito muna kayo o kukuha rin kayo ng partner ninyo? Siyempre, para matikman naman kami ng luto ng Diyos, pare. Para man natin, hindi lang ikaw yung makakatikim. Kung gaano kasarap Pare, yun. kung ano-anong sinasabi mo. Basta, mauna muna kami. Sa bagay, marami pang chicks dyan na makukuha ninyo. Ayos ka, Bards, ha? Talagang sinunggaban mo agad si Lily. Alam mo, type ka rin niya pa rin eh. Pero mas type niya ako. Ha? Pero pare, sa'yo na. Alang-alang sa pagkakaibigan natin. Sa'yo na niya. Jackpot mo, Bards. Kaya sulitin mo lang, ibabayad mo sa kanya. Ha? Siyempre, Pards. Ngayon ko lang masusubukan to eh. At kukwento ko na lang sa inyo bukas kung anong mangyayari sa amin ni Lily. Okay, Bards. Happy landing, ha? At ipuhos mo lang yung lakas mo para maging masaya ka, ha? Sige, Pards. Aalis na kami. At sana sumunod na rin kayo ha. Para maranasan ninyong mga sinasabi mo, Pards. Sige, mauna na kami ni Lily. Nalalabas. Sige, Bards. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Nakatulong na pala ako dito sa sopa. Talagang hindi yata pumuntang lalaking yun dito eh. Sinusubukan niya talaga ako. Naiinis na ako sa iyo, Daryl, ha. Manda ka. Pag pumunta ka rito, talagang hindi kita kakausapin. O Nadia, apo. Hindi ka pala pumunta sa kwarto mo. Nakatulog ka pa dito. Lola, hindi na ba dumating si Daryl dito?
Bakit hindi niyo ako ginising? Hindi nga, Apo. Kaya lumabas ako para tingnan ka. Ay, nandito ka pala sa sala. Visit talagang lalaking yun. Hindi pa siya nagpapakita sa akin. Nakalimutan na niya ako eh. Pag pumunta siya dito, Lola, hindi ko na siya gustong kausapin. Ay, ito na nga bang sinasabi ko sa'yo, Apo. Huwag mong ibigay lahat ng pagmamahal mo para hindi ka masyadong masaktan kung hindi kayo magkatuluyan. Nakakainis talaga eh. Hindi man lang siya mag-text kung anong dahilan niya. Bakit hindi siya pumupunta dito? Hintayin mo na lang siya. Sigurado naman na pupunta yun dito pag wala na siyang ginagawa. Sana nga, Lola. Sana rin kapani-paniwala ang dahilan niya kung bakit hindi siya nakakarating dito sa bahay. Magpaliwanag siyang mabuti. Kung hindi, bahala siya sa buhay niya. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Lily, pinaligaya mo ako ng gusto. Talagang hindi ko malilimutan to. Totoo ang sinabi mo, Daryl? Nagustuhan mo ang ginawa natin? Oo naman. Ngayon ko lang naranasan ng ganito na paligayahin ng isang tulad mo. Bakit? Wala ka bang nobya? Kaya wala kang alam sa pakikipagtalik? Meron akong nobya. Pero hindi namin ginagawang ganito. Basta halik lang at iyakapan. Ganun lang ginagawa namin. Ano? Kung ganon, ako ang unang babae na nagpatikim sa'yo ng ligaya? Oo, Lily. Kaya kung pwede, ayaw ko nang humiwalay sa'yo. Ayokong magkakalayo tayo. Oh, sige. Kung gusto mo, ay mag-live-in na tayo para lagi kitang paliligayahin. Ha? Mag-live-in? Pero hindi pa pwede. Dahil wala pa akong trabaho. Mag-graduate lang ako sa susunod na linggo. Oo, kung ganon, mag-live-in na lang tayo pag may trabaho ka na. Asahan ko yan, ha? Hintayin kita. Sige, payag ako. Kaya papasok agad ako sa trabaho bilang pulis para matupad ang gusto ko na mag-live-in tayo. Ay, hindi pa pala umuwi si Daryl. May alas 12 na ng hapon gabi. Hindi bali at alam ko naman kung nasan siya. Sigurado na nag-enjoy pa sila. At saka wala na rin problema dahil malapit na siyang graduate. Sa susunod na linggo na, hindi rin niya ako binigo sa aking pangarap na maging tulad ko siyang pulis. At sana hindi na sila magpaumaga dahil may pasok pa sila. Dahil nagpa-practice sila para sa kanilang pagtatapos. Hindi ko rin siya matawagan dahil hindi niya nadala ang kanyang cellphone. Makatulog na nga at bukas dadalawin ko yung nagpapaligaya sa akin tuwing kailangan ko siya. minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y O ano, friend? Kumusta ang kita mo? Doon sa naglabas sa'yo. Di ba siya kuripot? O hindi naman, friend. Pero, sobra naman na nagpakaligaya ang loko. Dahil noon lang niya naranasan ang makipagtalik sa babae. Pero alam mo ba, ginanahan rin ako sa kanya. Dahil macho at gwapo pa. Ikaw, ha?
Naku, mabuti pa sa'yo at kumita ka na. Pero sa akin, isa pa lang. Pero kuripot pa. Ano? Aba, kung ganun ay malas mo, friend. Hindi bale, pagka sa ibang araw ay titiba ka rin at maging maswerte. Ay nako, sana nga friend. Para makaipon naman ako. Para sa aking pagtanda. Pareho tayo na nag-iipon. Kaya sana rin ay lagi akong swertehan sa mga customer na naghahanap ng panandiliang aliw. Kaya lang friend, hindi gaya noon na mabilis ang kita, no? Pero ngayon, kulang ang trabaho para sa mga tao. Kunti na rin ang naglilibang. Tama ka. Sana babalik yung customer ko na yon. Dahil may pangako sa akin, pag nakapasok sa trabaho, ay magli-live-in daw kami. Huh? Talaga? Baka niloloko ka lang, friend. Sabi mo, magiging pulis yun. Di ang hanapin na asawa niya ay yung disenteng babae. Hindi yung kagaya natin na GRO lang. Hindi maipagmamalaki yun, di ba? Maaga na lang akong pupunta sa presinta. Baka dumating ang aming batas na opisyal para tingnan ang mga dapat na manilitero. Tapos na rin si Daryl. Kaya pwede na siyang mag-training siguro para maging ganap na siyang miyembro ng kapulisan. Good morning, Dad. Iyo. Maaga yata kayong pupunta sa presinto. May meeting po ba kayo? Oh, iho. Akala ko umagain kayo ng uwi pero hindi ko na malaya ng pag-uwi mo. Ganun ba, Dad? Mabuti at maaga rin akong nagising. Kung hindi ay hindi ko na kayo makakausap. Oh, bakit iho? May kailangan ka ba? Sige, sabihin mo. Alam ko, kailangan mo ulit ng budget, hindi ba? Opo, Dad. Dadalawin ko sana si Nadia. At ibibili ko ng bulaklak dahil nagtatampo na yun. Hindi ko ulit natupad ang pangako ko na kakain kami sa labas. Oy, tamang-tama, iho. Sumahod kami kahapon. Bibigyan kita ng allowance mo. Hayaan mo, Dad. Pag nakapasok na ako sa serbisyo, ay mapapalitan ko rin ng mga nagastos ninyo sa akin. Naku, huwag mong isipin yan, iho. Importante sa akin ay makapagtapos ka ng iyong kurso. At nang makapasok ka na sa trabaho at maitaguyod mo ang iyong magiging pamilya kung mag-aasawa ka na. Oh, bakit dito ka pumunta sa bahay? Akala ko ba, doon sa warehouse mo ako pupuntahan? Ay, siyempre, namimiss na kita. At gusto ko ng kasama. Dahil day off ko ngayon at may lugar na pupuntan tayo. Mamamasyal tayo para malibang tayo. Ah, ganun ba? Ah, sige. Sandali at maliligo ako. Saka na ako magbibihis. Okay, sige. Ihintayin kita. Siguro nagulat ka. Nabigla mo akong nakita at dinalaw kita sa bahay ninyo. No? Oo nga eh. Kaya natutulog pa ako nang dumating ka. Dahil alam mo na, nagpuwid at ko kagabi. Siyempre, nagtrabaho ako. Alam mo, wala na akong problema doon sa anak ko. Magtatapos na siya. Kaya hindi ko na problema ang gagastusin niya. Kunti na lang ang ibibigay kong allowance niya ngayon. Ganon? Kaya, pwede mo nang dagdagan yung binibigay mo sa akin para di naman ako magipit. Dahil sinabi mo naman na pinag-aaral mo pa ang anak mo, kaya naghintay ako. Oh,
Di na ako kukuha ng customer. O mabuti naman kung nagsasayaw ka lang. Dahil gusto ko kasi ako lang naman ang titikim sa'yo. Baka maisipan ko bang ilibin kita. Totoo yan, ha? Wala nang bawian. Dahil gusto ko naman na ma-enjoy ang pamamasyal. Pagod na kasi ang katawan ko sa trabaho ko. Kaya salamat sa iyo kung tutuparin mo ang sinabi mo na magli-live-in na tayo. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Ayun si Lola Iday. Nandiyan kaya si Nadia. Alam ko na nagtatampo yun dahil hindi ko natupad ang pangako ko sa kanya. Lola, magandang umaga po sa inyo. Ikaw pala, Darrell. Mabuti naman at dumalaw ka dito. Ilang araw ka nang hinihintay ni Nadia, bakit ngayon ka lang pumunta rito? Yun po sanang ipapaliwanag ko kay Nadia. Nandito po ba siya? Oo. Nandito si Nadia. Halos hindi lumalabas dahil sa sama ng loob. Dahil hindi mo siya dinadalaw ng ilang gabi. Ay nako, maraming gabi kaya siyang naghintay sa'yo. Kahit text, hindi mo raw sinasagot. Kaya nga po Lola, gusto ko po siyang kausapin para humingi ng dispensa sa kanya. Di ko siya nadadala. Ang mabuti pa ay pumunta ka na doon sa kwarto niya at katukin mo para makapag-usap kayo ng masinsinan. Opo Lola, sana maalis po sa kanya ang pagdududa sa akin para maayos po ang aming relasyon. Ay, yan na nga bang sinasabi ko Pero hindi naniniwala. Ipinipilit ang kanyang dahilan. Kaya ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Opo Lola, salamat po. Sana maunawaan po ako ni Nadia dahil hindi ko naman siya niloloko Mahal na mahal ko po siya. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala. Nadia? Nadia? Nandito ako. Pwede bang mag-usap tayo para malaman mo ang dahilan kung bakit di ako nakakapunta rito sa inyo? Nadia? Nadia, kausapin mo naman ako. Huwag ka nang magalit sa akin. Dahil importante yung pinuntahan ko. Gumawa pa ako ng mga projects at naipasa ko rin naman. Kaya wala na akong problema sa graduation ko. Nadia, buksan mo naman ang pintuan, pag-iusap, para maipaliwanag ko sa iyong lahat-lahat. Nadia? Nadia? Anong nangyayari sa'yo? Nadia! Ano kaya ang nangyari kay Nadia? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikaapat na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Darrell dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at
si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.